Hello mga ka-Amcor! Welcome sa isa na namang exciting episode ng E-Talks! Alam natin na karamihan sa ating mga Pilipino ay likas na mahilig sa adventure. At hindi rin maitago ang ating hilig sa motorsiklo. Kaya naman sa episode na ito, makakasama natin ang isang taong tunay na ginagalang dito sa Amcor. Isang inspirasyon sa larangan ng motorsiklo at adventure. Kasama po natin ngayon si Mr. Jerry Gandeza. Hello Sir Jerry. Hello, magandang araw. Salamat sa inyong imbitasyon at nandito ako. Maraming salamat din sir at binigyan niyo po kami ng oras. Tayong lahat meron talaga tayong mga hobbies, di ba? Kwentuhan niyo naman po kami sir kung ano po yung mga naranasan niyo po. Actually, nag-umpisa ako magiging mahilig sa motor when I was, I think, 13 years old during my elementary days. Doon ako nag-umpisa na matutong mag-drive. We are 7 brothers. Lahat kami marunong magmotor at that age. So parang yung motorsiklo sa aming pamilya, parang ano na yun, it's a necessity. Means of transportation, lalong-lalo na sa probinsya namin na mahirap ang daan. So ang motorsiklo talaga sa amin is kasama na sa araw-araw namin na pamumuhay. Kaya doon din ako nagkahilig sa motor. Pati papa mo sir. Father ko nagmumotor din, in fact, sa edad na 90, he was still driving. Nung napapansin ko sa mga barkada ko, lalong-lalo na yung classmate ko na nagtatrabaho sa isang kumpanya na kagaya ng Amcor, gumagamit ng motor, magandang trabaho yan because I really love to ride motorcycle. So, parang ganun na rin ang doon nag-umpisa yung hobby ko. Kaya, yung trabaho ko bilang kolektor noon ay hindi mabigat para sa akin. Talagang passion ko na magmumotor kasama sa trabaho ko. Kahit gabi na, kahit gigising ka ng umaga, I started a position of being a collector. Kaya motor talaga, no? Ano yun, sir? Provided yun ng company? Oo, provided siya. Yan ang kagandahan sa provided tayo ng ng magagamit natin motor sa pangongolekta. Covered namin lahat yung malalayong lugar. Imagine you have to travel mga 90 to 100 kilometers yung area mo. Para sa akin, wala lang yun. Kahit pag-uwi mo, gabi na. Ang pagmumotor para sa akin ay isang everyday parang adventure talaga. So basically sir, naging inspirasyon nyo din po yung pagsakay ng motorsiklo, ganun sa pang-araw? Yes. Sa akin lang iba talaga ang feeling ko pag nagmumotor ko. In fact, everyday gusto kong magmotor, lalong-lalo ngayon dito sa Davao City. Especially when during rush hour. So, ang pagmumotor para sa akin, aside from medyo masaya ako, it would add quality time to my family. Parang ganon. Sa pamilya nyo po, may nagmamotor din ba? Yung anak ko talaga, mahilig din sa motor. And to me, parang nagkaroon kami ng mas stronger bond sa pamilya namin. Because we shared the same hobby. Yung misis ko, ako, mga anak ko, nagte-tennis. Aside po sa motorcycles, meron din kayong sports. Oo naman. So adventurous talaga kayo, sir, as a family. Pag naboboard kami, pupunta kami ng a short ride. Pupunta kami ng isla, sa Amal, sa bundok. Andun, magkakape. So far, sir, ano yung pinakamalayong napuntahan niyo po gamit ang motorsiklo niyo? Pupunta ng ng Mati, somewhere in the sa south, pumupunta kami doon. But yung long ride talaga, ang anak ko naman ang doon, ang medyo Siya po yung naka-experience. oo, may Mindanao Loop, mga ganon. Ano po yung i-share nyo sa amin na best experience, riding experience nyo? Ang hindi ko talaga makalimutan, iba talaga ang pakiramdam mo pagka pamilya mo nakasama mo sa ride, no? Mixed feeling kasi yun dahil ang pagmumotor ay may kaakibat na risk, no? Siyempre asawa mo yan, anak mo yan, nagmumotor, dalawa kayo, iba talaga yung feeling mo.
paano pagka may nangyaring hindi maganda. Mm. So, the excitement is parang mix. Kinakabahan ka. Hindi yung pure saya talaga. Pati sa trail riding, yung pag nakikita ko yung anak ko na tumilapon or sa trail Kinakabahan riding, ka, sir. pag kami grupo, of course, tinatawanan mo yung mga kasama mo. Pero yung anak mo, nakikita mo na tagulong-gulong doon, Parang- nadaganan ng motor, Di mo maiwasan na mag-alala, sir. mag-alala rin doon. What do you usually do, sir, before mag-ride? Unang-una, pag nag-ride kami, sinisiguro talaga namin yung motorsiklo namin is in good condition. Kasi mahirap naman pagka nandoon ka sa site or sa any place na yung motor mo sira, ganon, iiwan ka talaga. Pangalawa, yung sarili. When you are into trail riding or big bike riding, you have to be physically fit. Mabigat yung big bike, ha? Parang aabot yata ng 200 kilograms mahigit yan. You have to be strong physically. Actually, sa pagmumotor, kailangan din talaga yung skill. Kino-consider ko rin yung sarili ko na parang always beginner. Every ride, magkakaroon ka ng experience na kaiba. When I started into trail riding, ang kaba, nandyan. As my skill, parang nag-improve na rin siya. Medyo agresibo na, medyo decisive na. Being a father, gusto ko rin na itaguyod na maayos yung pamilya ko. Nagkaroon ako ng mas mataas na respeto to any motorcycle riders. Biruin mo, naka four wheels ka. Kunting sagi mo lang dyan. Dalawa nga lang ang kahinatnan yan. It's either ambulansya or punerarya. Delikado. It's a wonderful reminder to us na ganun ang thinking. Pwede nyo po bang share sa amin kung meron din kayong mga worst experiences po? My brother died in a motorcycle accident. Yun yung doon. Pinaka-worst na experience ko when it comes to riding motorcycle. Gamit niya pa yung sarili kong motor. Though it helps me to become more defensive driver. Sa mga ko din, experience ko din, nagkaroon ako ng fracture dito sa ankle ko. Buti na lang may anak akong doktor na nag-aalaga sa akin. Kasi sa pagmumotor talaga, hindi yan basta-basta lang na bibili ka ng motor sa gusto mo. Iayon mo rin sa kakayahan mo. Halimbawa, gusto ka ng malaking motor, mag-drive ka na wag mas mabilis doon sa guardian angel mo. Di ba? Drive according to your skill. So, marami na tayong na-discuss, sir, yung mga experiences mo, yung mga good and bad. This time naman, sir, gusto ko pong itanong, would you consider po making it as a business, yung hobby niyo po? Of course. I think it's the most efficient way of starting a business by having a motorcycle. Lalong-lalo na sa food services, ito yung pinakamabilis talaga na paghatid ng serbisyo. Bukod sa mabilis, masyadong efficient at saka cheap, like food delivery, mas mabilis makarating doon sa umorder. Location. Kahit anong type ng business, especially when it comes to delivering goods, I think very viable talaga ang motorsiklo. Nangangailangan talaga ng mobility. Para sa atin, mga Pilipino, especially nag-uumpisa pa lang ng negosyo, kailangan din talaga ng motorsiklo. Sa mga Southeast Asian countries, ang Pilipinas not taking advantage on yung gamit ng motorsiklo. Population versus number of motorcycle users, tayo yung pinakahuli. Sa Southeast Asian nations, yung Vietnam, 87% of their population are using motorcycles. For me, it has something to do with fast mobility. So, ang payo ko lang talaga sa kanila pag nagmumotor sila, disiplina sa daan. Sir, maraming salamat po for giving your time to us. It's such a privilege po na makausap ko kayo ngayong araw. Thank you for having me. Ang may papayo ko lang talaga sa mahilig sa motor, don't stop riding. Because as they say, you don't stop riding when you get old. You get old when you stop riding.